Magandang araw po ulit sa inyo lahat, mga kaibigan, mga kababayan. Ito po muli ang inyong lingkod, Sunny Ross Samonte, dito po sa aking Sunny Ross vlog. Yan, ako ay muling maghahatid sa inyo ng hindi naman sariwang balita. Ito po yung mga nahango ko sa mga ibang vlogger at sa mga natunghayan ko sa YouTube. Yan. Ang layunin ko po dito sa aking vlog ay nais ko pong mapagbuklod ang lahat ng Pilipino. Ito pong vlog ko ay kaiba sa vlog ng mga iba't ibang vlogger. Kasi po yung pong mga vlogger ngayon ay nagkakaiba-iba talaga ng pananaw at may kanya-kanyang mga sinusuportahan na mga politiko o mga public servant man o mga opposition. Ako po, ang hangalan ko lang po ay sana po ay magkaisa na po tayong lahat ng mga Pilipino at huwag mag-away-away dahil lamang sa politika. Yan, pangarap natin lahat ay ang katahimikan ng ating bansa at kaunlaran. Yan. Ang topic po natin ngayon tungkol po sa simulanan ng filing ng Certificate of Candidacy ng mga tumatakbo sa national, tatakbo pa lang sa national elections. Yan, disclaimer po, wala po tayong no copyright infringement intended dito sa aking live streaming. Yun pong mga nakikita niyong mga feature ay hiniram ko lang po. Ayan, credit sa mga nagmamayari. At yun pong mapapakinggan nyo na i-feature ko na mga boses ay kinopya ko rin lang sa mga ibang vlogger. Kaya't ngayon pa lang po ay nagpapasalamat ako sa kanila sa mga nag-post sa YouTube at aking pinaki. Ayan, kusa na po tayo, no? Napansin ko po yung pong mga post na ginanap na unang araw ng filing Certificate of Candidacy. Ayan, sa Sofitel Hotel po yun sa Pasay. Kakaiba po ang senaryo ngayon. Katulad mga nakaraang mga halalan ay talagang nagkakagulo sa Comelec. Pero ngayon ay matamang pinapatupad ang health protocol. Ayan, yung pong mga nagpapile ng Certificate of Candidacy kasama ang kanilang mga followers ay talagang inobserbahan ang social distancing,
mga naka-face mask at naka-face shield. Yan, huwag na po natin pagtagalin. Yan pong una kong nakita nag-file ng Certificate of Candidacy. Ay, yun pong mababanggit ko lang, inaalala ko lang. Yan, sina Senator Manny Pacquiao na tatakbong president sa ilalim ng partidong PROMD. Hindi ko po alam kung anong meaning ng PROMD, no? Yan, pero sa ibang araw malalaman ko din kung ano ibig sabihin ng PROMD party ni Manny Pacquiao. Pero ang alam ko, sinusuportahan din siya ng PDP laban na Pimentel faction. Tapos sa ulit kong nakita, dumating sa hospital ang grupo po ni Mayor Isko Moreno. Yan pong mga supporter niya. Ayan, nag-file din po ng Certificate of Candidacy si Mayor Isko Moreno. Ngayon po, ang natutukan ko lang mabuti yung isang party ng video kung saan ay nauna rin sa pagpapile ng certificate si Senator Christopher Lawrence Bongo. Hindi po natin naasahan, no, na ang inakala natin lahat ay in-endorse si Senator Bongo ng PDP laban Pusi Faction para tumakbong presidente ng Pilipinas, at in-endorse din ang Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa pagka-vice-presidente. Yan, pero si Pangulong Duterte ay tinanggap ang nominasyon, ang endorsement ng mga nakaraang mga nakaraang buwan siguro, o ito lang, September. Pero si Senator Bongo ay hindi po sumagot kung tatanggapin niya yung nominasyon ng pagka-presidente. Kaya yung unang araw ng filing, nagulat ang lahat dahil imbis na for president ang pagpapile niya ng candidacy ng certificate ng COC ni Senator Go, ay nag-file siya bilang Vice President under po ng PDP laban Pusi Faction. Yan, sa hindi inaasahang pagkakataon, ang Pangulong Duterte po ay nag-announce na magre-retiro na po siya sa politika. Yan, si Mayor Inday Sara Duterte naman ay kasabay ng pagpapile ng iba sa national government, ay nag-file ng re-election ng Certificate of Candidacy bilang re-electionist ng mayor ng Davao City. Kaya marami ang nag-iisip na
kung ano na ang nangyayari, no? Samantalang si ex-senator Bongbong Marcos, noon pa ay hindi pa kinukumpirma kung siya ba ay tatakbo. Pero eto lang araw na to, may natunghayan ako sa YouTube na gusto niya tumakbong presidente. Kaya lang, hindi pa po siya nagpapile ng COC. Ngayon po, sa mga senatorial candidate, nakita ko sina former senator at current incumbent congresswoman na si Congresswoman Loren Legarda. Pagkatapos, nabalitaan po natin na si ex-senator Jingo Estrada ay nag-file na rin para sa pagka-senador. Yan, huwag po tayo magtagal. Pagkatapos po pala ng pagpapile ng COC ni Senator Bongo ay nagsalita po ng maikling pangungusap at kasama po niya ang Pangulong Duterte. Pakinggan po natin yung kanilang mga pahayag hinggil sa kanilang mga katayuan at hangarin. Unahin po natin pakinggan si Senator Bongo. Good afternoon. Given that President Rodrigo Duterte decided to withdraw his acceptance of nomination, I am here to take on the challenge as the PDP's vice presidential candidate na pagdesisyonan kong tumakbo bilang vice presidente sa darating na halalan upang may pagpatuloy ang mga magagandang programa at tunay na pagbabagong na umpisahan ni Pangulong Duterte at sisikapin nating dagdagan pa ang mga ito. Una sa lahat, walang tigil dapat ang kampanya natin kontra illegal na droga, korupsyon at kriminalidad. Ang taong bayan na po ang humusga kung mas ligtas ba sila ngayon ang mga anak nila at walang pangamba dahil sa mga kriminal at adik. Hindi dapat masayang ang mga nasimulang ito, kung kaya't sa susunod na 6 na taon ay sisikapin nating maproteksyonan ang buhay at kinabukasan ng ating mga anak. Ang ganda na sana ng takbo ng ating ekonomiya at ng Administrasyong Duterte kung hindi lang tayo tinamaan ng krisis. Sisikapin nating maibalik sa normal ang ating pamumuhay at muling maihahon mula sa hirap ang ating mga kababayan. Dahil dumami ang nawalan ng trabaho at nagugutom. Upang makamtan ang layuning ito, palalaguin natin ang mga oportunidad pangkabuhayan sa bawat sulok ng bansa. Susolusyonan natin ang hirap at gutom dahil importante na maalagaan ang tiyan ng bawat Pilipino. Sisiguraduhin nating magiging mabilis at maayos at abot kaya ang mga serbisyong pangkalusugan tulad ng naibibigay ng tulong ng mga malasakit centers sa mga nangangailangan. Titiyakin rin po nating matatapos ang mga nasimulang build projects upang maisakatuparan ang mga nasimulang proyekto upang mas maging maginhawa at komportabling buhay para sa lahat. I intend to pursue and expand these efforts further towards overcoming this pandemic by achieving economic recovery,
providing job opportunities, and addressing hunger and poverty. At sa lahat ng ito, sisiguraduhin nating walang maiiwan sa ating muling pagbangon bilang isang mas matatag na bansa. Hindi ko po sasayangin ang bawat oras, minuto at pagkakataon na binigay sa akin ng taong bayan na magserbisyo sa aking kapwa. Kapalit ng inyong tiwala at suporta, ibabalik ko po sa inyo ang serbisyong may malasakit, tunay at nararapat. I will continue to serve especially those who need government attention the most, yung mga mahihirap po. I am determined to fulfill my role as a bridge for the poor, the needy, the hopeless, and the helpless, connecting them to their government so that their voices are heard and their concerns are addressed during these trying times. Bawat buhay po ay pinapahalagahan natin, lalo na yung mga walang ibang matakbuhan. Sila po ang prioridad natin dito, kapakanan nila ang pinaglalaban ko rito. Yan po, atin pong napakinggan ang maikling pangungusap ni Senator Christopher Lawrence Bongo. Yan, kasunod po noon ay nagpahayag din ng kanyang saloobin ang Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Dahil magkasama po sila sa Sofitel, kung saan ganyan pang filing of certificate of candidacy. Pakinggan naman po natin ang Pangulong Duterte sa kanyang maikling pahayag. I am expected to give a short talk. But first of all, I'd like to wish Senator Bongo all the best and good luck in his quest for the vice presidency. Now I'd like to address myself to the entire nation. The universal sentiment of the Filipino, as reflected in the different surveys and in many forums and caucuses and meetings to discuss what I should do in my life. The overwhelming, sentiment of the Filipino is that I am not qualified and it would be a violation of the Constitution to circumvent the law, the spirit of the Constitution. And so, in obedience to the will of the people who after all placed me in the presidency many years ago, I now say sa mga kababayan ko, sundin ko ang gusto ninyo. And today, I announce my retirement from politics. Salamat po sa inyong lahat. Okay, yan po yung boses ng ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Yan, bagamat nakakalungkot po dahil sa nalalapit na halalan ay hindi na po siya ang mamumuno sa ating bansa. Pero kailangan po dahil unang-una, sabi nga, bawal daw
tumakbo ang presidente kahit nasa ibang posisyon. Yan. Isa pa, ano po siya, may edad na talaga at kailangan na talagang magpahinga. Dahil sa napakahabang panahon ng kanyang panunungkulan sa publiko ay dapat lang na ma-enjoy naman ng ating Pangulo yung buhay bilang private citizen at makasama niya ang kanyang pamilya, ang kanyang mga apo. Yan. Good luck po sa magiging bagong pamunuan ng ating bansa. At sana po ay magtuloy-tuloy yung project ng ating infrastructure project at iba pa ng ating Pangulo, yung mga na-achieve niya. And, punta naman po tayo kay Mayor Sara Duterte Carpio. Ayan, si Mayor Sara ay talagang mahirap kumbinsihin para siya ay tumakbo bilang presidente, kahit napakarami po ng mga supporter ang nagnanais na siya ay tumakbo bilang presidente. Tapos si Senator Bongbong Marcos din, ganun din, ay hindi pa nag-a-announce kung ano ba tatakbin niya, kung presidente o vice president. Pero nabalitaan ko, kung sakali mang tumakbong presidente si Mayor Sara, magbibigay po si Senator Bongbong at tatakbo lang na vice presidente. Pero maraming haka-haka po na talagang marami rin sumusuporta kay Senator Bongbong Marcos para tumakbo bilang presidente. Yun ang maaring mangyari. Kundi BBM Sara ay Sara BBM. Yan. Di po natin alam kung ano nasa isip ng ni Mayor Sara Duterte. Dahil bigla pong kasabay ng pagpapail ng mga ibang kandidato ng COC ay nag-file din ng COC si Mayor Inday Sara bilang re-electionist na mayor ng Davao City. Pero katulad nga na nangyari noong 2016, ang alam ko si Martin Dini nag-file na COC at yung ora di peligro na ay nag-substitute si Mayor Duterte, Mayor Rodrigo Duterte, dahil sa kahilingan ng taong bayan ay napilitan siyang mag-substitute, na maaari din mangyari kay Mayor Sara Duterte na pagdating na ora di peligro ay magsasubstitute din pala siguro. Sana nga para magtuloy-tuloy ang pag-unlad ng ating bansa. At katuwang niya sa pagpapaunlad si Senator Bongbong Marcos. Alin sa dalawa, kung may president or vice president.
Yan, pakinggan po natin ang pangungusap ni Mayor Sara Duterte noong pong September 30 bago pa magkaroon na magsimula ang filing of COC. Yan, sa wikang Bisaya po. Mamaya po, translate ko na lang pagkatapos ng kanyang statement. Pero si Senator Bongbong, wala po akong nakuhang audio niya ng kanyang pangungusap. Pakinggan na lang po natin si Mayor Inday Sara. Yan, ano po ito, hindi po bago to. Marami na nakapakinig nito, no? Kaya lang dito sa aking vlog ay gusto kong huling parinig sa inyo. Pakinggan po natin. So doon namin pagsabot nga siya mudagan siya og national, ang iyang gusto mudagan og vice president. Human ako mudagan ko lokal nga posisyon. Nga naman ang tungod kay si President Duterte gusto niya nga siya mismo muhangyo sa bag-ong umaabot na presidente nga ipadayon niya ang iyahang mga nasugdan sa iyahang administrasyon. Yan po ang boses ni Mayor Inday Sara Duterte. Translate ko po para kahit ako kasi hindi ko rin alam yung hindi ko naintindihan yung salitang Bisaya. Yan, ito po, Mayor Inday Sara speech September 30, 2021. Sabi niya, so meron kaming pag-uusap na tatakbo sa national. Ang gusto niya, si President Duterte ay tatakbo siyang VP, Vice President. Tapos, ako, si Mayor Sara, ay tatakbong muli sa local na posisyon. Tanong pa niya, bakit? Kasi si President Duterte gusto niya na siya mismo makikiusap sa bagong darating na president na ipagpatuloy niya ang kanyang mga nasimulan sa kanyang administrasyon. Yan po ay maikling pangungusap ni Mayor Inday Sara. Tungkol naman po kay Senator Bongbong Marcos, hindi po natin alam. Baka sa ngayon nag-file na siya ng candidacy. Alam ko, for president ang kanyang tatakbuhin. Okay, hanggang dito na lang muna po. Sa mga susunod na vlog po natin, ay ibang issue naman ang aking ipakikita sa inyo dito sa aking vlog. Muli po, nagpapasalamat po ako sa paggamit nitong audio na galing sa iba't ibang vlogger. Yan, credit po sa kanila yan. No copyright infringement intended. At muli po ay pangarap ko po sana ay mag-unite na ang lahat ng Pilipino. Yan, ma-liberal man o ma-DDS o mga Marcos loyalist. Sana po ay wag na mag-away-away. Magkaisa na pong lahat para sa ikaunlad ng ating bansang Pilipinas, at sa pag-unlad ng ating ekonomiya. Yan. At
manalangin po tayo na sana nawa sa susunod na taon ay mawala na ang pandemya. Yan, okay, hanggang dito na lang po. Maraming salamat and God bless.